Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Gusto ko lang ibahagi sa inyo itong nabasa ko ngayon lang. Ayon po kay AFP Chief Bronner, ay meron daw pong destabilization plot laban kay Presidente Bongbong Marcos. So meron pong grupo na gustong patalsikin si Presidente Bongbong Marcos sa pwesto. At ayon mismo kay Bronner, ang mga sangkot dito o ilan sa mga sangkot dito ay mga dating mga opisyales ng AFP. At ilan dito ay nakausap na ni Bronner. At sabi nga niya dun sa ilan sa mga opisyales ng AFP na okay naman na gawin nila yan, karapatan nila yan. Dahil tayo ay nasa bansang demokrasya. Pero ang pakiusap niya lang, sana huwag nilang isama yung mga active members ng AFP. Siguro pwede silang gumawa ng mga ganyang hakbang, sila-sila lang yung mga retirado, pero wag nang gamitin, wag nang isama yung mga active members ng Armed Forces of the Philippines. Kaya sabi ni Bronner, kapag nalaman niya na may mga active members na sumasama sa ganitong klaseng destabilization plot, mananagot sa kanya. So, yan po yung nababalita ngayon. At etong mga ganitong klaseng gawain ay hindi na bago sa atin. Kasi mga nagdaang administrasyon, nangyari na rin yan. Yung panahon nga na itong si Trillanes, kasama ito si Gringo Yonasan, ilang beses sila nag-stage ng kudeta para maagaw yung gobyerno, pero hindi naman sila nagtagumpay. At meron namang mga pangyayari, katulad ng mga EDSA, yan, natanggal nila sa pwesto yung nakaupong presidente. Pero this time, siguro, marami lang talagang mga matakaw sa kapangyarihan. Marami lang talaga siguro mga ganid sa posisyon na hindi na makapaghintay ng matapos yung termino ng presidente. Ang gusto mangyari ay agawin yung posisyon kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi nung iba, okay lang daw yan. Mas gusto nga nilang mapalitan na si Marcos dahil palpak ang kanyang pamumuno sa ating bansa. At marami silang nakikitang mga corruption. Halimbawa na lang nitong mga ine-expose ni Maharlika na etong mismo si Liza Araneta Marcos, itong ating First Lady, ay may kinalaman sa smuggling o mga tauhan niya yung mga involved sa smuggling. Kaya nga hindi daw nila mabitaw-bitawan itong Department of Agriculture. Ngayon naman, meron nang inassign si Pangulong Marcos sa Department of Agriculture. At ang problema naman ngayon, ayon kay Maharlika, ito daw yung taong inassign ay kasabot din nila sa smuggling. So, yan mga kababayan yung mga naririnig natin na mga bali-balita. Kaya naman marami ring talagang mga tao na gusto talagang palitan na si Presidente Bongbong Marcos. Kumbaga, sila po ay talagang nadismaya dahil nga sinasabi nila na palpak etong administrasyong Marcos. At nako, ang nangyayari, ang nakikinabang lang yung mga oligarko, yung mga mayayaman. So yung sinasabi nilang nakikinabang, tapos yung mga tao na may hirap, mga ordinaryong Pilipino ay mas lalong naghihirap. Kaya yung iba gustong mapatanggal sa pwesto itong si Presidente Bongbong Marcos. At meron na mga bali-balita rin na yung mga opisyalis na ito na sangkot sa destabilization plot, syempre ay merong sinusunod na mas mataas na tao. Kasi hindi naman siguro yan basta-basta sila gagawa ng hakbang hanggat walang malaking tao sa likod nila. Kasi sino susuporta sa kanila kung walang malaking tao sa likod nila? At meron nga nagsasabi, doon nga sa nabasa ko sa comment, ang sabi, ang involved daw dito ay yung kaibigan daw ng presidente ng China.
Ayun naman ay ano lang, pananaw lang nung netizen na nag-comment. Pero kasi alam niyo mga kababayan, lately kasi 'di ba, kung mapapansin niyo, marami talagang balita na kumakalat na etong unit team ay talagang hindi na unit team. Basag na itong unit team. Yung unity na pinagmamalaki nila wala na. At unti-unti nang nasisira, nagkakahiwalay itong tandem ng Marcos at Duterte. O yun yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. Kaya itong mga maka-Duterte, binabanata na itong mga Marcos. At ito namang Marcos, itong mga taga-suporta ni Marcos, binabanata na rin itong mga Duterte. Lalong-lalo na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakisama na sa usapin at talagang pinagtatanggol itong kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. So, ano po ito? Malaking sakit ng ulo para sa Administrasyong Marcos. Ang problema na ito mga kababayan, kapag ito'y lumala at napatunayan na merong ang gustong gumawa ng kudeta o mga hakbang para gawin itong gobyerno kay Marcos, baka naman mag-declare ito ng ng martial law. So, di ba? Hindi naman imposibleng mangyari 'yan. At mauulit na naman itong nangyari nung si Ferdinand Marcos Sr. ang naging presidente ng Pilipinas. So, nako. Yan mga kababayan, update lang natin. Abang-abang tayo sa mga susunod pa na mga balita. Kasi hindi po maganda epekto nito sa ating ekonomiya kapag ganyan na nagkakaroon ng destabilization plot. Itong military takeover, itong mga military coup. Nako, hindi po yan nakakatulong sa atin. Kaya naman sana, yung mga sakim sa kapangyarihan, maghintay na lang kayo ng term ninyo. Hindi yung aga-aga pa, gusto nyo na agad maging presidente. Gusto nyo agad maagaw yung posisyon bilang presidente. Di ba? At doon naman sa mga sinasabi na dapat mali si Marcos dahil sa mga bali-balita ng corruption, dapat yan mapatunayan. Dapat yan mapatunayan at kung meron talagang matibay na ebidensya laban sa mga Marcoses, okay, First Lady Lisa Araneta Marcos, i-impeach, di ba? Pwede naman kasuhan yun tapos i-impeach Di ba? Ito mga sinasabi ni Maharlika. Ang problema kasi, sa vlog lang nilalabas hindi naman siya makapagsalita. Wala rin. Expose ka ng expose. Wala namang anong silbi? Wala rin. Di ba? Wala rin silbi. So dapat, kung mayroong matibay na ebidensya, sampahan ng kaso si Marcos. O pagkatapos nun, kapag meron na i-impeach, di yun, mas maganda yung legal process na yun na mapatalsik mga presidente kasi nagkasala sa mga Pilipino. Pero kung patatalsikin mas pamamagitan ng military coup, military takeover, para lang sa kapakinabangan ng ilan na kaibigan, itong mga opisyalis na ito, pinakiusapan. Pag naagaw natin yung posisyon, syempre, nilalagay namin kayo dyan sa posisyon sa bagong gobyerno. So, ganun di ba? So, dapat, isipin natin yung bayan natin. Huwag yung mga sarili yung kapakanan ang iniisip ninyo. Kasi, kung sarili yung kapakanan iniisip ninyo at gagawa kayo ng ganyang klaseng mga destabilization plot, siguro pinakamaganda, mag-isip-isip kayo. Huwag sarili isipin nyo yung bayan. Isipin nyo, tayo mga ordinaryong Pilipino. Diba?